Diretso na. Amen. Sige, mag-pray na po Thank you, tayo. sis. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, we praise you, Father. We magnify your name, O God. Sa mga oras na to, nagpapasalamat po kami na muli mo kaming tinipon, Ama. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang aming Panginoon, na aming sinasamba, pinapapurihan, Panginoon, at Diyos na mapagpatawad. Salamat po sa patuloy na kapatawaran na patuloy mong ginagawad sa aming lahat, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, katayuan at kalagayan namin sa iyong harapan sa mga oras na to, siya sa atin mo ang aming mga puso, Panginoon, anumang any motive, Panginoon, na hindi mo kalooban, Panginoon, tanggalin mo sa aming mga puso. Iwanan namin ang lahat, Panginoon, ng worries. Iwanan namin lahat ng mga pag-aalala. Panginoon, Lord God, mga problema, Panginoon, at magtutok kami sa iyong mga banal na salita, Ama, upang baunin namin, pumasok sa puso at isip namin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, upang sa ganun, Ama, maging ito ang daan namin, Panginoon, maging ilaw namin sa aming daraanan, Panginoon, at mai-apply namin sa aming mga buhay, Ama. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga oras na to na gabayan mo kami, patnubayan mo ko, Lord God, as I speak, Panginoon, Lord God, ikaw po ang makita, ikaw ang magliwanag, ikaw ang mag-glory, Panginoon, Lord God, as I praise you, Lord God. Hallelujah, na aking buong puso, Panginoon, Lord, ang gawaing ito ay naalay namin sa iyo at patuloy na ikaw ang laging maparangalan, Panginoon, Lord God. Kaya naman sa mga oras na to, Ama, inihahandog namin ang bawat awitin, bawat pasasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God, at ang pagpapahayag, Panginoon, na ikaw magbigay ng karunungan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, patuloy kang mangusap sa kalagitnaan dahil nananampalataya ako, Ama, 3 tao, Panginoon, Lord, na nasa gawain, Ama, nandoon po ang iyong presensya. Kaya we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, God the Father. We welcome you, Jesus, sa kalagitnaan ng gawaing ito. Maranasan namin ang anointing, Panginoon, at presensya mo sa oras na to, hindi sa dami ng bilang namin, Panginoon, kundi sa pagpapahayag mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Let your will be done sa oras na to, Panginoon. Patuloy kang mangusap, Panginoon, at tumanim sa aming mga puso, sa pinakamatabang puso namin, Panginoon. Hallelujah. Ang siya, Panginoon, naming babaunin hanggang sa aming pagpapahinga, Panginoon, ngayong araw na to. Salamat po, O Diyos, sa namin inaalay ang lahat ng papuri, ang pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So, praise God. Ano po? So, dumako na po tayo. Diretso na po ba tayo sa gawain? Yes, sis. Ayan. Amen. So, Salamat. ang pag-uusapan po natin ngayon kung how we walk, ano po, lumakad kasama ng Diyos. Amen. So, sabi po dito, ano po, kung nais daw natin i-dedicate ang ating buhay sa Diyos, ano po, hindi ka lang dapat sumusurrender. Ito daw po yung buhay na kailangan lalakad ka kasama niya araw-araw. No? So, paano nga ba lumakad na kasama ang Panginoon araw-araw? Sabi niya rito, mag-iiba ka ng direksyon. No, kapag ikaw lumalakad pala para sa Panginoon, kailangan mag-iiba ka na ng direksyon, hindi na yung dati mong direksyon, hindi na yung dati mong daan, hindi na yung dati mong way, no? Kasi sabi nga ng Panginoon, 'di ba, my way is not your way, 'di ba? Yung way mo, hindi ko way. Yung kaparaanan mo, hindi ko kaparaanan, 'di ba? Mas mataas, mas malawak, no? Mas mabuti, 'di ba? Mas tama yung kaparaanan ng Diyos. So kapag sumusunod tayo sa Panginoon, no po, hindi tayo dapat hindi na nasusunod yung will natin, no, kundi yung way na niya. Hindi na rin yung way natin, kundi yung kaparaanan na ng Panginoon po ang masusunod sa buhay natin. Sasama daw tayo sa Panginoong Hesus kung saan niya tayo dadalhin. No po, kasi sabi nga, no, we believe that nangungusap ang banal na espiritu sa atin. So, sa bawat landas na tinatahanak natin, kailangan alam natin na ito ang kalooban ng Panginoon. Paano mong malalaman kung ito ang kalooban ng Panginoon? Siyempre, kung ito ay tama, kalooban to ng Panginoon, no? Kung ito ay mabuti, kalooban to ng Panginoon. No po, kasi walang bagay na ilalagay ka ng Panginoon kung ikaw ay mapapasama. Walang sitwasyon at katayuan na ikaw ay mapapasama kapag ikaw ay sumusunod, no, bilang nilikha, no po, para tayo mapalapit sa Panginoon, sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya, no po, yung gusto niya.
na paglakad natin ang masusunod kasama niya. No po, kaya tayo nagiging malakas, kaya tayo nagiging masigla, kaya tayo nagiging na-overcome natin lahat ng bagay, hindi sa sarili nating kalakasan, kundi biyaya at grasya ng Panginoon kung bakit tayo nakakalagpas. No po? Kaya sabi nga dito sa Genesis 5, no, makikita natin, ito yung paglakad ni Enoch. No po? Sa paglakad ni Enoch, sabi dito sa Genesis 5:24, ang ating verse, no po, at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. No po? Ang pinag-uusapan dito nga ang karakter natin ngayong araw na to ay si Enoch. No? Si Enoch ay namuhay kasama ng Diyos. Ibig sabihin sa English makikita mo, Enoch walk with God, sabi ganun. No, ibig sabihin hindi naman ibig sabihin po dito, lahat ng kalooban ng Diyos, lahat ng will ng Panginoon, lahat ng gusto ng Panginoon, no, dun siya nagtiwala, no? Dun lumakad siya na malapit siya sa Diyos, no? Yung pagmamahal, naranasan niya, yung pagtitiwala at pagsunod, no po, naranasan niya. No po, kaya napakabuti, no? Pag yun yung una mong niranas, kapag una mong natanggap ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, napakahalaga na unang pag-ibig niya ang dahilan, no po, kung bakit ka sumusunod. Kasi kapag nakita mo kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo, no po, kung gaano kalawak niya yung pag-ibig sa'yo, kung bakit ka pinatawad sa lahat ng mga kasalanan natin, matututo tayong magtiwala sa Kanya. No? Kasi dito, ito yung kaparaanan kung paano nalulugod ang Panginoon sa atin. No? Kasi sabi nga, if you love me, you obey me. So, sa pamamagitan pala ng pagsunod natin, no, sa kalooban ng Panginoon, ito rin yung tanda na tayo ay nagmamahal sa Kanya. No po, hindi sa pagsuway natin, hindi sa sinabi niya, ito yung daan, dito ka sa kabila dumadaan, that is disobedient. No? At sometimes, akala natin yung mga pagsunod lang no sa kanya, no po, yung nagiging disobedient tayo. Sometimes, yung hindi natin pakikinig, no, yung delaying, yung nagde-delay tayo. Nagde-delay tayo ng pagsunod sa Diyos kasi sometimes ginagamit din yung mabibig ng tao, sometimes ginagamit ang Espiritu Santo, sometimes ginagamit ang Bible, no, kung paano mangusap, sometimes panaginip, ginagamit yan ng Panginoon and vision, ginagamit yan para paano tayo makakasunod ng tama, mabuti at totoo sa Panginoon. Kaya nga, nasa katwiran lagi ang Panginoon. Kaya sometimes, yung pagdi-delay natin means disobedient. No, pag sinabi na sa'yo na ganito, di ka pa rin nakikinig, ilang bibig na nagsasabi sa'yo, ilang mga leaders na, ilang mga no po, delaying is disobedient. No po, nagdi-disobey na agad tayo sa Panginoon. So there's 3 way dito, no po, on how we live and walk in the Lord. So may acronym po, yung way. So mag-start tayo sa W. Sabi niya sa first point natin, sabi niya po dito, na how to live in walk with God. Number 1, walk following God direction. So may direction pala ang Panginoon. No, kumbaga sa map, no po, kumbaga sa mapa, paano ka makakarating sa destination mo, no? Kung gusto mo makarating sa destination na binigay sa'yo ng Panginoon, you have to walk in His way. Not your way, no po, hindi sa way na ibang tao, kundi sa way only God, no? Because He is the way. No, kung gusto mong mabuhay ng matagal, no, kung gusto mong mabuhay ng may katwiran at katarungan at pag-obey, no po, you have to live in the way of God. No po, sa way ng Lord. Sabi niya dito, walk, follow God direction. Sabi sa first 1 John 2:6, sino man ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. So, yung direction na binibigay sa atin ng Panginoon, may pattern, amen? May pattern po, at saka meron ding way, no po? May way siya, may pattern, may direction, no po, at may modelo. That is Jesus Christ itself, no? Sabi nga, He is God, naman nagkatawang tao, kaya nga laging sinasabi ni Lord, no, sa lahat ng kanyang naging disciple, follow me. No, yun yung laging salita na maririnig natin. Hindi natin narinig sa Diyos na sinabi niya, follow them. Hindi ganun.
no? Ang sabi niya, follow me sa lahat ng tinawag niya, 'di ba? Kila Matthew, kila Peter, 'di ba? Kila James, 'di ba? Ang salita niya, follow me. Kaya napakahalaga ng word na follow me because that is the direction of the Lord, no? Para makarating tayo sa katagumpayan kung gusto nating magtagumpay. No? Yes, sabi nga dito, hindi pwedeng sabihin na tayo lumalakad kasama ng Diyos pero iba ang direction natin. No? Kung gusto mong lumakad, yes, may free will ka, no? May free will ka, totoo 'yon. No, pero sisiguraduhin ng Panginoon sa'yo yung way mo na yan. Sabi nga, ang akala ng tao, ang way niya is buhay pero kamatayan ang dulot nun sa kanya. Kaya napakahalaga, no po, na tayo ay sumusunod sa way at alituntunin ng Panginoon sa atin. No, kasi hindi ito maisusulat, no, kung yung free will mo lang ang masusunod, no? Kasi kaya nga tinawag na free yun, malaya kang piliin. Pero ano bang sabi ng Panginoon sa Proverbs 19:21? Malaya kang magdesisyon, 'di ba? Malaya kang magplano. Pero anong sabi? Sa dulo nun, sino pa rin ang magdedesisyon? Si Yahweh. 'Di ba? Ang Diyos pa rin. No, kaya kung hindi niya kalooban yung pinaplano mo at ginagawa mo, no? Ang katugunan pa rin sa Lord pa rin. Siya pa rin ang masusunod. No, malaya ka magplano, pero sabi nga, ang will pa rin, si God pa rin ang magdedesisyon. Kaya, meron ka bang choice? 'Di ba? Unless sasaliwa ka, pero sisiguraduhin ng Panginoon sa'yo, babalik ka sa Kanya. Ano po? Kaya, mahalaga na sinusundan natin kung saan papunta ang Panginoon Diyos. Ano? Kasi, ang hangad ng Panginoon sa atin, buhay na walang hanggan. Hindi buhay na madali tayong mamamatay, 'di ba? Hindi buhay na mapapahamak tayo, hindi buhay na magkakasala tayo, hindi buhay na masasaktan natin siya, kundi kung gagawin natin at susunod tayo sa kalooban ng Diyos, no, sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya, no, lahat ng bagay, lahat ng relasyon natin magiging mabuti. Maniwala kayo. Relasyon sa magulang, no? Kasi po, relasyon sa asawa, relasyon sa mga anak, sa katrabaho, 'di ba? Sa mga amo natin, no po? Kung direksyon ng Diyos ang susundin natin, matututo tayong maging matapat sa kanila. Kasi ang katapatan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Kapanginoon, sabi nga ang Bible, that is the pattern of our life. No, ang Bible ang magtuturo sa atin ng pagmamahal, no? Iikot ang Bible sa pagmamahal, katapatan, no? Pagsunod at katagumpayan. No, yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin, no? Kasi ang Bible din ang magsasabi sa'yo na makatuparan ng lahat ng pangako ng Panginoon sa dami ng pangako niya. No, kaya napakahalaga na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yung way at direction niya. Kasi kung way at direction ng Panginoon ang susundin natin, matatagpuan natin yung ating destinasyon. No, lahat tayo may goal. No, katulad sa pagtakbo, sabi nga, laging may finish line ang buhay. Ang trabaho, laging may contract yan, di ba? Sa 2 years contract, di ba po? Ang lahat na expired sa mundong ito, di ba? Lahat may ending, even ang buhay mo, kapatid. No, ang Diyos lang ang nangako sa atin na kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, sa Kanya lang ang buhay na walang hanggan, na kahit mamatay ka, kapatid, no, merong buhay na nag-aantay sa'yo, na hindi natatapos. No, yun yung pangako ng Panginoon kung bakit siya nabuhay sa mundong ito, kung bakit niya tayo tinuruan kung paano magkaroon ng katulad ng karakter ng Panginoon. Hindi lang basta sinusundan mo si Jesus Christ. Kailangan lahat ng pag-uugali niya, taglay mo. Bunga mo, yung banal na espiritu, bunga ng pag-uugali mo, nandun yung kahabagan mo, 'di ba? Nandun yung pagsunod mo, nandun yung faithfulness mo, yung loyalty mo sa Panginoon. Ano po? Andoon yung pananampalataya. Napakahalaga kasi hindi ang pananampalataya, it's an action. No po? Yan yung bunga ng banal na espiritu na tinaglay din ni Jesus Christ, yung character of God. No po? Hindi ka lang pumapalo sa yapak niya. Kasabay ng pagpalaw mo, hinuhubog ng Panginoon. No, nade-direct din niya. Nare-redirect din niya yung way na mali, yung pati attitude mo na mali, no? Na ire-redirect niya in a right attitude ng isang mananampalataya. No, right attitude kung paano ka magre-respond sa lahat ng sitwasyon na nakakaharap mo, na kahit ang pangit-pangit ng sitwasyon mo, kapag way ni Lord, no, at character niya ang naging puhunan mo,
no? Yung pag-ibig niya, no po, ang naging puhunan mo, no po, magiging tama ang lahat ng bagay at desisyon mo. No, kasi kapag pag hindi si God ang naging priority mo sa plano mo, sa direction mo, sa decision mo, sa character mo, sisiguraduhin ko sa'yo na lahat ng pangalawa, lahat mali na hanggang dulo. Kapag hindi siya ang naging priority at pattern mo sa direction mo, hindi mo mararating ang destination mo. Amen? Hindi mo mararating ang goal mo ng may katagumpayan at may kalayaan. No po? At may kapayapaan. Hindi lahat ng tao sa mundo may kalayaan. Hindi lahat ng tao sa mundo may kapayapaan. At hindi lahat ng tao sa mundo may kagalakan, no po? At pagmamahal na galing sa Diyos. Ano, kaya napakahalaga na maranasan mo yung kalayaan mo. Kasi kung nasa loob ka ng isang tahanan na wala kang kalayaan or ministry or any gawain na hindi mo nararanasan ng kapayapaan at kagalakan, di ba? Mali yun, no po? Kasi ang hatid ng Diyos sa atin, kapayapaan, kagalakan, di ba? At pagmamahal at pag-ibig. Kaya kung hindi mo nararamdaman sa loob ng ministry, no, yung tatlong biyaya at regalo ng Panginoon, unity is regalo ng Diyos yan. Mararanasan yan ng isang ministry, ng isang pamilya, ng isang tao. No, kasi sabi nga, 'di ba, pag binasa mo ang fruit of the Holy Spirit, ang unang-una niyan, love, joy, peace. Regalo 'yun na galing sa Diyos. Amen? Love, joy, peace, 'di ba? Galing 'yun sa Diyos, hindi mo 'yun makukuha sa mundo, hindi mo makukuha kung saan. No po, ano yung pangalawa doon? Susunod doon, kagandahang loob, hindi ba? 'Di ba, goodness, kindness, and ano pa po, ang susunod doon, ang goodness, kindness, and pagtitiis. 'Di ba? Patient. Ibibigay mo yun sa ibang tao. 'Di ba? Kaya yung unang tatlo doon na bunga ng banal na espiritu galing sa Diyos, no? Ang love, peace, and joy galing sa Diyos. Kailangan sa pamumuhay mo, sa mundong ito, taglay mo yan. Ano yung susunod? Goodness, kindness, and patient, ibibigay mo sa ibang tao. No, i-release mo yun sa ibang tao. Kasi meron ka ng kapayapaan, love, na bo, 'di ba? At joy sa puso mo. Kaya magagawa mong magkaroon ng kagandahang loob, 'di ba? Ng kabutihan at pagtitiis sa ibang tao. 'Di ba? 'Yun yung ibibigay mo sa ibang tao. 'Di ba po? At yung last, yung faithfulness, 'di ba? Endurance at saka self-control para sa sarili mo, 'yung tatlo na 'yun. Nakalaan 'yun para sa sarili mo. 'Di ba? Kaya yung bunga ng Espiritu Santo, yaan ay parang Trinity din. Galing sa Diyos, 'di ba? I-re-release mo sa tao and then ibibigay mo para sa sarili mo. Kaya yung self-control, 'di ba? At saka yung loyalty and faithfulness mo, no? Tsaka endurance, no? Andun yung endurance, pagpapatuloy mo, no? Kaya nga sabi dito sa pangalawa, na sabi niya dito, sa pangalawa natin, accommodate God's timing. Yun yung pangalawa natin, yung acronym ng WAY, una. Ang sabi po doon, 'di ba? Ang una natin is walk following God direction para matagpuan mo ang kanyang destination. And next is accommodate God's timing. Ito po ay napakahalaga, ang timing ng Diyos. No, sabi niya sa mga ngaral 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. No? Kung mababasa niyo po ang mga ngaral or Ecclesiastes 3:1 at yung sumusunod na yun hanggang 11, there is every event na meron ang tao. May oras ng kapanganakan at oras ng kamatayan. Oras ng paghihiwalay, 'di ba? At oras ng pagbubuklod. Oras ng pagpunit, oras ng pagtahi. Oras ng, ano pa ba yun doon? Pagtatanim at oras ng pag-ani. No, oras ng pighati at oras ng kagalakan, oras ng kapayapaan at oras ng kaguluhan. There is every event. Sa Ecclesiastes, sa mga ngaral 3, mababasa nyo po. May kapayapaan, may kaguluhan. Kaya normal na nararanasan natin ang lahat ng bagay. Sabi nga, ang lahat ng bagay nasa timing ng Diyos. Kaya nga, hindi lahat ng bagay sa mundo stable, kapatid. Hindi lahat ng bagay sa mundo is stable. Maybe there's a time na pumasok ka sa sitwasyon na yon na maayos sila. Pero
Katulad ng Israel, 'di ba? Payapa sila nung pumasok, ngayon may kaguluhan, 'di ba? It is God control. It is God in control, 'di ba? Kahit sa samahan ng mga kapatiran, dati napaka-close mo kahit sa kaibigan mo, 'di ba? Hanggang may part ng time na kailangan niyo nang maghiwalay. There is no permanent in this world. Walang permanente sa mundo, no? Kundi lang ang pag-ibig ng Panginoon. No po? Kaya nga kung kung di natin taglay ang pag-ibig ng Panginoon, no po, hindi natin kayang panghawakan ang lahat, no po? Pero may mga relasyon na destined para sa Panginoon, katulad ng ating asawa, 'di ba? Yung mapapangasawa natin, ano po, na mga magulang natin, yun yung mga right relationship na meron po talagang ano yan, destination sa Panginoon. Ano po? Kaya nga napakahalaga din ng ating pagkakapatiran kay Kristo. No, sometimes nga 'di ba mas nararamdaman natin yung pagiging kapatid ng ating kapwa Kristiyano kaysa sa sarili nating kadugo. Kaya nga dapat sinasama natin sila na makakilala sa Panginoon. Kaya nga lahat ng event sa mundo normal po na may natatapos, no? May nagpapatuloy, no po? May napuputol, no? May pinupunit, may tinatanggal, may inaalis, may dinadagdag. No po. Kaya ito yung sa timing kasi ng Panginoon. Pag sinabi po kasing accommodate, ito yung ano, mapaunlad. Mapaunlad mo, mapaunlakan, yung gano'n ang tawag do'n na naa-accommodate mo siya. Kumbaga, naha-handle mo siya, no, napapaunlad mo siya, no po, na andoon yung gabay at patnubay ng Panginoon. Sabi nga dito, habang naglalakad ka kasama ng Diyos, kailangan nating magtiwala sa timing niya. Kasi madalas po tayo nagmamadali, no, nagmamadali tayo. Akala natin yung oras hawak natin. No po, wag tayong manguna na tayo po ano ay nasusunod, no? Kasi sa huli po magsisisi tayo. Kasi iba yung timing ng Diyos, iba yung timing mo. May mga bagay na nangyayari na ang nagdi-decide po ay ang Panginoon sa mga pangyayari na yon. Na minsan parang ang pangit sa mata mo, na akala mo ano parang disaster ng buhay mo, pero dinadala ka nun for good, no? Na akala mo yung mga panahon na yon, 'di ba, minsan, sa sitwasyon natin, sa kalusugan natin, 'di ba, nung mga nagkasakit tayo, nung mga nakipaghiwalay tayo, akala natin ang pangit sa mata natin, pero dumarating yung tamang timing ng Lord na nare-realize mo na lahat pala yun naging pagpapala sa'yo. Ano po, lahat yan nagturo sa'yo. Even in the maling sitwasyon, maling desisyon, 'di ba? Dadalhin ka ng Diyos 'pag para sa kanya ka, yung perfect timing ng Lord na makilala mo siya, makatagpo mo siya, 'no? Makaugnay mo siya, ano po? Dadalhin ka niya yung place na doon siya magpapakilala sa'yo. Kahit pa ang pangit ng sitwasyon mo. Kapag yun ang timing ng Lord, hindi niya pinipili kung gaano kaganda yung sitwasyon mo, kahit pinakapangit na sitwasyon ng buhay mo, pwede kang katagpuin ng Panginoon para maging maayos, mabuti ang kalagayan mo. No po? Kaya hindi lahat ng bagay na pangit sa paningin mo, ano po, is pangit din sa harap ng Panginoon. At hindi naman lahat ng bagay na mabuti sa paningin mo, no po, tama sa Diyos. Kaya mag-iingat po tayo. Mag-iingat tayo kasi time is very important. Na po, minsan naman na nami-miss natin yung mga nami-miss natin yung plano ng Panginoon sa atin kasi nga may mga bagay na hindi naman pinapagawa sa atin ng Lord sa panahon na yon at tagpo na yon ginagawa natin. Kaya nasasayang yung ating oras. Nasasayang yung ating panahon. Tandaan po natin, yung oras natin ngayon, hindi na natin maibabalik bukas. No po? Kaya ano man yung bagay na pwede nating gawin para sa Diyos ngayong oras na 'to, 'di ba? Mga bagay na pwede nating magawa sa mga mahal sa buhay natin, 'di ba po? No, na pwede nating gawin, no, sometimes ang pagsunod sa Panginoon, yung mga timing po ano, timing ng devotion natin personally, mahalaga. Timing ng prayer natin, mahalaga. Timing ng worship natin dapat din mahalaga. Dapat marunong tayong ibalanse ang buhay. Tamang timing sa pakikipag-usap sa pamilya. Alam niyo po ba na ang communication sa pamilya napakahalaga din? Hindi ibig sabihin na sa ministry ka lahat ng bagay magiging maayos sa buhay mo. Kailangan mo din ng action sa timing.
timing, no? Kailangan mo din kausapin yung mga mahal mo sa buhay. Kasi kung nauubos lang ang oras mo sa ministeryo at hindi mo natutuunan ng oras yung mga taong nasa paligid mo, no po, hindi rin tama yung pag-aano mo ng oras. 'Di ba? Mahalaga na kinakausap mo ang pamilya mo, magulang mo, asawa mo at mga anak. Hindi pwedeng nauubos ang oras mo sa ministeryo. Ano po, hindi pwede kasi you are living in flesh. Still, may responsibilidad ka pa rin sa asawa, sa mga anak mo, 'di ba? 'Di ba po? Na kung meron kang mga free time, why don't you minister with them, 'di ba? Mag-minister ka sa kanila, hindi yung ikaw lang yung nandoon sa loob ng ministeryo, 'di ba? Pag sila naman ang kausap mo, why not na kausapin mo rin yung mga anak mo at turuan mo din sila. Why not na mag-devotion din kayong pamilya kasama ng asawa mo, 'di ba po? Kaya napakahalaga po ng timing, no po, na 'wag nating ubusin sa mga social media, sa mga Facebook, sa mga bagay na hindi makabuluhan, no po, sa mga bagay na nakakaubos ng oras natin imbis na ilaan natin sa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo tayong magpalalim. Dahil sa mundong ito, marami na po tayong makakasalamuha at makakatagpo na uubos ng oras natin katulad ng mga alalahanin. Imbis na tayo nag-aalala, kaiisip, hindi na tayo makatulog, naubos ang oras natin. Imbis na magtiwala tayo sa Panginoon, yung time na inuubos natin kaiisip, sabi nga ng Panginoon, ang hindi mo madudugtungan ng isang oras ang iyong buhay ng kaiisip sa problema. Sayang yung oras. No po, sayang yung oras na nilalaan mo kaiisip, pumapangit ka, lumalalim ang aibag mo, kaiiyak mo, 'di ba? Why don't you trust the Lord? Sabi nga, hayaan mo ang bukas ang mag-alala sa bukas. 'Di ba? Na hindi mo man alam kung anong mangyayari sa bukas, manalangin ka, magtiwala ka sa kayang gawin ng Panginoon. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin at hayaan mo ang Panginoon ang gumawa sa ibang bagay na hindi mo kayang gawin. No, kasi may mga bagay, aminin man natin at hindi, may mga bagay na it's not in our own control. No po, nasa kontrol ng Panginoon. No po? Kaya wag tayong mananawa, wag tayong mawawala ng pag-asa, at wag tayong mawawalan ng pananampalataya. Ang pag-asa ay iba sa pananampalataya. Ang pananampalataya ng isang tao dapat nag-a-activate araw-araw. Faith is action. Kailangan araw-araw mong pinaiiral ang pananampalataya sa Panginoon. No? Kung hindi mo alam ang mangyayari sa bukas, ang mahalaga, alam mo kung sinong may hawak ng bukas. 'Di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hayaan mong ang bukas ang mag-alala sa bukas dahil hawak ng Diyos ang bukas. Hindi mo hawak. Kaya magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Huwag mong sayangin sa pag-aalala, no? Dahil maraming oras kang nasasayang at panahon sa pag-iisip ng mga bagay na hindi mo naman kailangan, no? At maraming oras din na nasasayang mo sa mga bagay na wala kang natututunan dahil ibang bagay ang ini-entertain mo. Katulad ng mga gossiping, katulad ng mga social media na wala namang, mga TikTok na wala namang kinalaman, 'di ba? Kaya maging matalino din tayo sa pag-i-spend ng time. Kailangan alam nating i-sort at i-accommodate yung oras na binibigay natin sa Panginoon. Kasi sabi nga, ang oras mo, no, hindi mo rin alam ang oras ng pagdating ng Panginoon. Desisyon mong matulog ngayon sa oras na 'to, pero hindi mo desisyon na magising para bukas. Kaya siguraduhin mo na sa bawat araw at bawat oras na nilalaan mo para sa Panginoon, sisiguraduhin mo na nalulugod, naluluwalhati at napaparangalan mo ang Panginoon. Amen? Kaya sabi po sa pangatlo, yearn for continuous spiritual growth. Pag sinabing yearn, no po, ito yung bagay na sinasabi, kailangan nananabik ka at naghahangad ka, no po? Ang pananampalataya at pagsunod, no, at pagpapalago sa ating espiritual na buhay kailangan tuloy-tuloy, hindi dapat humihinto. Hindi dapat nagiging epekto ng emotion mo, no, mga tao sa paligid mo, sitwasyon mo, no po, at kalagayan mo ang paglilingkod mo. Kailangan dire-diretso ang paglilingkod. Sabi nga sa Colossus 1:10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak sa inyong pagkakakilala sa Diyos. Kapag dire-diretso po ang ating pagsisiyasat, no, pagkilala, no, alam niyo po ang devotion, kaya tayo sinasabihan ng Panginoon na lagi tayong magbasa araw at gabi, meditate the word day and night, no po, kasi gusto niyang makilala natin yung kanyang karakter.
No, gusto ng Lord makilala natin kung paano siya kumikilos, gumagalaw, at doon, no, hindi lang sa pakikinig, yung ikaw mismo ang nagbabasa, nakikita mo kung paano siyang kumilos at gumalaw sa sitwasyon ni Abraham, sa sitwasyon ni Jeremiah, sa sitwasyon ni Daniel, sa sitwasyon ni David. Amen? Sa ganung paraan, ano, sa pagsasaliksik mo at pagpapalalim sa spiritual growth mo, tatatag ka. No po, tatatag ang iyong spiritual. Magkakaroon ka ng foundation. No po, kasi dito sa kaparaanan na 'to, no po, dito mo makikita kung ano ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, no? Sa hindi dumadami ang material mong sabi dito, hindi dumadami ang material mong ari-arian hindi sa pagiging pagyaman, ano po, hindi sa pagiging tanyag, hindi doon mo napaparangalan ang Panginoon. Kasi kung hindi mo 'to ginagamit para sa kalwalatian ng Panginoon, no po, mawawalan 'to ng kabuluhan. No po, sa mga talento natin, amen, na ibibigay natin, hindi masama na magkaroon ng yaman sa mundo, no po. Pero kung hindi daw natin natutupad ang layunin at gusto ng Panginoon, nagagamit sa kaharian ng Panginoon, yung mga bagay na pinagkakaloob niya sa atin, lahat ng blessing na pinagkakaloob niya sa atin, no po, mawawalan po ito ng kabuluhan. Sabi nga, tayo daw po, we live by grace, 'di ba? Sa habag ng Diyos, no po, sa kanyang habag, no, tayo ay pinatawad. Kaya kailangan bigyan din natin ng karapatan, no po, na tayo, nung binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, kailangan po, no, inaasahan din ng Lord na gagawin natin yung assignment natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay, ng may karapat-dapat at kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. No, nang ibig sabihin po ang ating kaligtasan, yung kapatawaran na iginawad natin sa Kanya, no po, hindi ito mag-e-end sa goal na na tayo po ay mamumuhay ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kundi dapat mamuhay tayo ng matuwid sa harap ng Panginoon, mamuhay tayo lalo na higit sa lahat magkaroon tayo ng mataas na aspeto ng takot sa Diyos. No po, yung fear of God at pagsunod, obedient natin. Dahil lang ang buong katungkulan ng tao, sabi nga sa mga ngaralan 13:12, ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod at magkaroon ka ng banal na takot sa Panginoon. Napakahalaga po ng banal na takot. Kaya nga, sa pagdidire-diretso natin, sa paglilingkod sa Diyos, sabi nga, ang manatili hanggang wakas, 'di ba? Ang manatiling tapat, sabi pa, hanggang wakas ang siyang maliligtas. No po? Kaya napakakahalaga ng katapatan ng pag-ibig natin sa Diyos, na ang Diyos din ang nagbibigay sa atin. Dahil ang pag-ibig na yon ang magiging puhunan natin para magawa natin ang lahat ng kalooban ng Panginoon na gusto niyang gawin sa ating buhay. Kaya napakahalaga na tayo ay nag-grow. Kasi actually sabi nga ng Lord, wala tayong binibuilt sa Diyos, no? Kailangan lang natin ng pundasyon, no? Kasi hindi tayo nag-built ng relasyon sa Diyos. Kasi sabi nga nung iba, para daw ma-built ang relasyon mo sa Panginoon, sabi nilang gano'n, 'di ba? Kailangan wala tayong binibuilt, mga kapatid, no? Kasi makasalanan pa lang tayo, inabot na tayo ng Diyos, 'di ba? Makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Diyos, kaya wala tayong binilt, no? Magkakaroon lang tayo ng kabuluhan, no, at katwiran kung tayo ay susunod at magkakaroon ng takot sa Diyos. Kasi lahat ng bagay, ang Diyos ang nag-built nun. Ang Diyos ang nagkaloob nun. Ang Diyos ang nagbigay nun. 'Di ba? Yung pag-ibig, kaya ka nagbibigay ng pag-ibig sa kapwa, kaya ka nakakagawa ng mga mabubuting bagay dahil din sa relasyon, no? At pakikipagrelasyon sa iyo ng Diyos, hindi sa sarili mong gawa. Kaya nga sabi, ang lahat ng gawa ng tao walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. No, kung hindi mo yan ginagawa ayon sa kalooban, kaparaanan, direksyon, ano po, ng Panginoon at kalooban niya at will niya, na po, lahat ng yan wala. Ang kailangan mo lang gawin ay magkaroon ka ng pundasyon ng pananampalataya, no po? Dahil yung pananampalataya mo ang makakapag-please sa Panginoon para magtagumpay ka. Paniniwala mo na siya lang, dahil lang sa Kanya, only by Jesus, only by grace, amen? Only by faith, amen? Only by Him, no? Makikita mo ang way, truth,
and life. Kaya tayo nakakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya nga laging sabi sa atin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos araw at gabi, nagiging matatag ang pundasyon natin dahil ang pundasyon na yon ay kinuha natin sa ating batong panukulan na walang iba kundi si Jesucristo na ating Diyos na buhay at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin na ma-overcome ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang banal na Espiritu, kung sino ang bumuhay sa Diyos. Amen? Nung resurrection, no, ang banal na Espiritu na nakapanahanan sa iyo hanggang sa dulo ng buhay mo. No po, ng pagsunod mo, mararanasan mo kung tayo ay mamumuhay ng may katapatan sa Panginoon hanggang wakas ang siyang makakaranas ng right dimension natin, no po, at destination natin through eternal life, through Jesus Christ, only by Jesus. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo tinuturuan niya on how the way we follow with God, no po, katulad ni Enoch, no po, na accommodate God's timing. Kailangan marunong tayong maghati-hati ng oras natin at katulad ng pagpapaunlad natin ng tuloy-tuloy sa ating espiritual na buhay. Dahil sa mundong ito, may laban ng espiritual. Amen. Kaya purihin ng Diyos. Let's pray po. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa pagtugon mo sa araw na to, sa aming mga pangangailangan, O Diyos. Salamat sa pagtupad mo, Panginoon, sa iyong mga pangako, Ama, na tunay nga ikaw ng buhay, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, at ang daan, Ama, na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil sa iyo, naranasan naming umibig, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kabuluhan sa mundong ito, magkaroon ng purpose ang aming buhay, at magkaroon kami ng pundasyon, ng pananampalataya, na sa iyo kami magtitiwala, Panginoon, upang magkaroon kami ng conqueror life, Panginoon. Hallelujah, ng victorious life, Panginoon, dahil ang lahat ng ito, it is finished through you, Panginoon, Lord God. Thank you for sharing your love, joy, and peace, Panginoon, na nararanasan namin, Ama. Tulungan mo kami at lagi mo kaming gabayan, Panginoon, Lord God, at lagi naming taglayin ang bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, upang makadaan kami, Panginoon, at maranasan namin laging itatak sa puso namin ang iyong mga banal na salita upang sa bawat paghakbang namin, Panginoon, Lord God, sa aming tatahakin ay maging lampara ng aming daan, Panginoon, patungo sa destinasyon na tama, mabuti at totoo ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong will, Panginoon. Salamat po sa oras na to at patuloy mong puspusin ang bawat isa at patnubayan, gabayan at restore, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo physically, emotionally, and spiritually, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we thank you, Father. In Jesus' name we pray, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Let all the glory, praises, and worship be yours. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen po, and God bless po. Amen. Maraming salamat, Sis Beb. Salamat sa Panginoon.